PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ba't ka sumisigaw? Bakit nandito ang babae yan? Hindi niya dapat malaman na nandito ito. Eva! Sa pahirapan mo ako ng ganito, Alberto. Patayin mo na lang kaya ako. You want me to go above the law para makalabas ka rito? Hindi ko na kayang hintayin na matapos ang sentensya ko para makalabas ako dito. Ano nagpabago sa isip mo? Ang mag-ina ko, kailangan nila ako. Pwede ho kayang sa akin na lang muna yung bata? Aba, hindi pwede. Sa akin pinagkatiwala ng mag-asawa ang bata na yan. And besides, Eva likes it here. Hindi ba, Eva? Eh kung ang anak mo na lang kaya ang tuluyan ko kaysa sa kakangawa mo dyan. Wag! Roberto, huwag naman si Eva! Please, wag si Eva! Please, gagawin ko talaga lahat. Masaktan si Eva. Please, please, Roberto. Please. Please. Please, Roberto. Please. Please, wawa ka. Please. Yaya, gabi na. Mas maigi pa siguro na dalin mo na itong bata sa kwarto niya. Masama sa kanya ang mapuyat, hindi ba? Eva? Okay lang po ba talaga ako dito at Ninang Ami? Sige po, good night po. Halika na, Yaya. So now, as you can see, there's nothing wrong in this house. Ayoko namang bastusin kayo, pero I would like to ask you to leave my house. Now. Ay, panatag mo loob mo, Ami. Kung talagang may problema si Roberto at Melissa, I'm sure they're fixing it as of the moment. Pero kasi, Gov, nung huli ko makausap si Melissa, may mga pasaho siya eh. Galing ho sa anak ninyo. Pinakaladhad pa nga ho ako ni Mayor sa mga bodyguard niya. Paano ho kasi nangingialam daw ho ako sa buhay nila mag-asawa? Kaibigan ko ho si Melissa, hindi ho pwedeng hindi ako makialam. Kung totoo yung sinasabi mo, then I'll talk to Roberto. Pangako, Ami, kung talagang sinasaktan ni Roberto si Melissa, ako ang unang makakalaban niya. Para ano pat naging advocacy namin mag-asawa women's right dito sa lugar namin. Di ba, Teniente? Opo, go pa. Una na kami ni Ami, mukhang nakakadisturbo na po kami. Maraming salamat po uli. Maraming salamat po. Alam kong iniisip mo. Mukhang may tinatago ang mag-asawa sa akin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan natin yung kaibigan mo. Roberto, dumating dito si Teniente Santa Maria. Ano? Bakit? Tinawagan daw siya ni Melissa at humihingi ng tulong. Is everything okay? Don't worry, Papa. Inaayos na namin pagsasama namin ni Melissa. Bye-bye. Bango-bango naman ang asawa mo. Nakakapanggigil. Parang hindi matatapos ang gabing ito hanggat hindi tayo gumagawa ng kasunod ni Eva. Kumain ka mabuti, ha? O, Yaya. Eh, bakit dito mo pinapakain yung batang yan? Ibalik mo siya sa kulungan ng aso. Oh? You heard me. Ang sabi ko,
Dalin mo siya dun sa bahay ng aso at dun mo siya pakainin, hindi dito sa bahay. Maawa na po kayo sa akin. Ayoko na po doon. Totoo ba yung narinig ko? Na ikukulong mo sa kulungan ng asong batang ito? Hindi, nagbibiro lang ako. Actually, tinatakot ko lang yung bata. Para bumait siya. Hindi ba, little girl? Kailangan mag-behave ka. Kung hindi, isasama kita dun sa isang aso at ikukulong kita dun sa bahay ng aso pagbalik ko. Okay? At ikaw, Yaya, siguraduhin mo na hindi mawawala ang bata. Kung hindi, ikaw ang lagot sa akin. Tatandaan mo? Opo, ma'am. Kailan ba kasi naman babalik yung si Roberto para kunin ang batang ito? You know, I can't stand her. She keeps on wailing. Well, kailangan pa magtiis. It will be a long time bago dumating si Roberto at Melissa. Saan ba talaga dinala ni Roberto yung asawa niyang hilaw? Hindi ko alam. He just told me na indefinite kung gaano sila katagal doon. Kaya nga makipag-meeting ako sa munisipyo para gawa ng paraan yung absence niya. Tayo na. Lahat na sa pamilya namin, ikinulong nila. Si Melissa, ikinulong ni Roberto kasi hindi ko alam kung saan. Tapos yung anak namin, inilagay nila sa kulungan ng aso. Napakasama nila! Relax. Walang pagdadalang matinuyang galit mo. Hindi ako pwedeng manahimik, pare. Nagdurusa na ang mag-ina ko. May balita na ba sa tita mo kung paano niya mapapabilis ang paglaya mo dito? Hindi ko na kayang hintayin pa yung Rebecca. Kailangan ko na makatakas sa kulungan nito.